Xiaolin, ang lupit mo naman. Ang sakit talaga. Bayaw, konting tiis pa. Bibilisan ko. Sige manang, subukan mo ngayon. Ayos pala ang pakiramdam. Manatili kang tahimik ng ilang araw, manang. Magpahinga ng maayos sa bahay. Sige, susundin kita. Pero may sasabihin ako. Manang, bilang babae, kailangan kong maglaba at maligo araw-araw. Mahirap sa sugat kung walang lalaki sa bahay. Tulungan kita, Manang. Huwag na. Kung kailangan mong maligo o magbihis, tatawagin ko si Ate Kihwa. Nagbibiro lang ako. Pula na ng mukha mo. Magpahinga ka na, manang. Kukuha ako ng gamot. Xiaolin, huwag kang magmadali sa gamot. Samahan mo muna ako, ha? Ang paggaling mo ang importante. Mabait na bata. Hoy, teka lang. Xiaoli. Tara, inom tayo. Haha, hindi ako si Xiaoli. Mali ang tao, hindi ako si Xiaoli. Namimiss kita, Xiaoli. Maling tao ang napuntahan mo. Hindi ako si Xiaoli. Gusto na gusto kita. Minsan lang, Xiaoli. Hinampas mo ako. Hinampas mo ko. 3 oras ang utang mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto? Xiaoli, gabi-gabi kitang iniisip. Akala ko hindi ka magiging ganito. Wala kang puso. Hoy ikaw, bigyan mo lang ako ng isang beses. Okay, hoy. Manang. Teka lang. Ayos ka lang. Lasing na masyado yan. Kung hindi ka dumating, Manang. Ginagawa niya ito sa akin araw-araw. Huwag kang makialam. Lumabas ka. Sariling asawa di kayang hawakan. Nanghahabol pa ng iba. Kahihiyan ng mga lalaki. At isa pa. Malubha ang kanyang sakit sa bato. Patuloy pa rin siyang umiinom. Bakit di ka nalang mamatay sa pag-inom? Sakit sa bato. Sabi niya problema sa bato daw. Pumangit na ang mukha niya. Walang buhay sa mga mata. Panayosi, inom at puyat. Agad kong nakikita ang problema sa bato. Galit na galit si nanay. Umaasa ka lang sa amang kapitan mo. Binabalaan kita. Takot sila sayo. Pero hindi si Linhao. Minghao. Nangahas kang paluin ako. Mag-sorry ka na kay Manang. Aray. Ang sakit noong ginagambala mo siya. Lihim kong ni-record. Kung ayaw mong makulong, mag-sorry ka na ngayon din. Paumanhin, humihingi ako ng tawad. Maupo po kayo. Ayan na. Eksakto. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Ano pang hinihintay mo? Yung babae doon. Pasensya na, medyo lasing siya. Pasensya na talaga. Ayos na. Teka. Maayos naman tawad mo kanina. Bura ko na ang video. Huwag mo na siyang guluhin, ha? Naiintindihan mo, walang problema. Talagang wala. Aalis na ako. Yan, di ka mabilisan. Hindi ba dapat si Alin ang humihingi ng tawad? Nakapag-sorry na ako, ano pa bang gusto mo? Ano ito? Ito ang reseta. Umuwi ka at magpahinga. Gagaling ka ng tuluyan sa loob ng kalahating buwan. Hindi, Alin, epektibo ba talaga itong reseta mo? Walang duda. Nanindigan ako sa kakayahan ko. Umuwi ka't alagaan ang asawa mo. Huwag kang manakit ng iba. Naiintindihan ko. Aalis na ako. Xiaolin, ikaw. Akala ko ba galit ka, kabaitan pala ang igaganti. Ito yung tinatawag na papatayin sa kabaitan. Ayoko lang siyang maapi pag alis ko. Ano ba? San ka ba pupunta? Ate, pasok muna tayo sa loob. Ang bilis gumaling ng kamay mo, wala na yang problema. Salamat sa'yo, Dr. Manggagamot. Ilang araw lang, gumaling na talaga ang braso't kamay mo. Tama na Puri, napapahiya na ako. Oh, siya nga pala. Kanina mo pa sinasabing aalis ka. Saan pupunta? May mga nakahanay na kasunduang pag-aasawa mula sa yumaong guro ko. Nakita ko itong mga liham nang buksan ko ang kanyang kahon. Kailangan kong kanselahin ito sa pabrika. Gaano katagal? Hindi naman matagal.
Hindi sigurado. Kung desidido ka na, gawin mo na. Pero ate, makinig ka. Mag-ingat ka sa syudad. Sabi nila, mandadaya at tuso ang mga taga-syudad. Madam, pwede ko bang itanong? Tinawag mo akong nanay. Magkakilala ba tayo? Paumanhin, gusto ko lang itanong, nakatira ba dito sa itaas si Jiangyu? Sino ka? Ako si Lin Hao, ang nakatakdang mapapangasawa niya. Nakatakda sa kanya. Anong kalokohan ito? Kailan ako nagkasunduan? Hindi ko alam sinasabi mo. Ikaw si Jiangyu? Oo, ako si Jiang Yu. Talagang hindi kita kilala. Hindi tayo magkakilala. Tingnan mo ito. Mukhang ako ang nagsimula nito. Batang lalaki, makinig kang mabuti. Ang pamilya Jiang ay hindi tatanggap ng pag-aasawang ito. Saan ka galing? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Tiya, hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala akong pakialam sa mga hangarin mo. Mga scammer sa kalsada tulad mo ay pangkaraniwan lang. Tiya, hindi ako scammer. Tigilan mo ang kakulaitan mo. Tingnan mo ang hitsura mo. Walang pinagkaiba sa mga besurero sa kalsada. Isang besurero ay hindi karapat-dapat sa anak ko. Palakas sa putikan, gustong kumain ng gansa. Tapos ka na bang magsalita? Wala akong interes sa'yo. Huwag kang magpakapanggap na importante. Hinapak mo pa ang sertipiko ng kasal. Sabihin mo ang totoo, narito ako para kanselahin ang kasal. Ano? Ikaw ang ayaw magpakasal. Huwag mo akong hamaki. Dahil lang sa mga ari-arian mo sa syudad. At kumpanyang milyonaryo ka. Sino ka para magmal... Lumampas ka na sa hangganan. Nanay. Hinay-hinay lang, kumalma ka. Abot na sa rurok ang galit niya, malubha ang pinsala sa atay niya. Huling yugto na ng cancer sa atay mayroon ka. Isang buwan na lang ang natitira. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo sinusumpa ang nanay ko? Hindi ako ang sumusumpa sa kanya. Ito ang totoong kalagayan niya. Wala nang pag-asa ang kanyang kalagayan. Kung iginagalang niyo ako noon pa man, baka natulungan ko pa siya. Ngunit ngayon, Tumigil ka dyan. handa ka na bang humingi ng tawad? Tawad. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Makinig kang mabuti. Kung mangangaklas ka tungkol sa nasirang kasunduan, hindi ka pababayaan ng angkanjang. Mukhang hindi kayo natututo. Kung ganon, wala na akong sasabihin pa. Ang kapalaran ng inyong ina ay ipagkatiwala na lang sa tadhana. Ang hamak na alipin mula sa North City ay bumabati sa hiwagang manggagamot. Tagapamahala Chen. Bakit kayo narito? Inay, sino ang lalaking ito? Si tagapamahala Han Bei mula sa Grupo Ye ito. Ang Grupo Ye ay malawak na korporasyon, may pinakamayamang angkan sa lalawigan Jiang. Ang maging punong tagapamahala ng Grupo Ye ay nangangailangan ng pambihirang kakayahan at impluensya. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Chen. Ako si Jiang Xiangay mula sa angkan Jiang. Isang karangalan ang makasama kayo rito. Ginoong Lin, sa ngalan ng Grupo Ye, nakikiusap ako. Pakiligtas po ninyo ang aming Panginoon. Grupo Ye. May anak bang babae siyang nagngangalang Yexinra? Opo, siya ang minamahal na anak ng aming Panginoon. Sige na nga, ang mabait na binibini. Ginoong Lin, parito po kayo. Ginoong Chen, kung maaari, patawarin ang aking kapusungan. Kainahinala ang pinanggalingan ng binatilyong ito, nag-aalanganin ang kanyang layunin. Kung siya ang mag-aalaga kay Panginoon Ye, nangangamba akong siya pa ang magdudulot ng panganib. Kapag ako, si Chen Bei, ay kumilos, anong karapatan mayroon kayong mga ulol na manghimaso? Lilinawin ko na, si Ginoong Lin ay kagalang-galang na panauhin ng Grupo Ye. Kung may marinig pa akong paninirang puri kay Ginoong Lin, ang angkanjeyang ay haharap sa batas. Baka nagkamali tayo ng hinala sa kanya. Ginoong Chen, sino ang taong ito? Para sagutin ang tanong ni Madam, siya ang ina kong dalang mag-aalaga sa Panginoon. Ang kanyang pangalan ay Lin Chenyi. Kalokohan. Sa panahong ito, bawat hampas lupang pusa ay nagpapanggap na manggagamot. Ginoong Chen, payag kayong gamutin niyang impostor ang Panginoon? Madam, pinagkakatiwalaan ko ang kakayahan ni Lin Chen. Hindi ito usapin ng tiwala. Alam mo ang kalagayan ng Panginoon. Kahit si Dr. Zhang ay sumuko na, magtatagumpay kaya itong batang ito kung saan nabigo ang mga dalubhasa? Ang kasanayan ay walang kinalaman sa edad. Kung siya ay nabigong magpagaling, anong kinalaman ng edad doon? Ito'y nagpapatunay lamang ng isang bagay. Pangahas mong dinungisan si Dr. Zhang. Humiling ka ng tawad kay Dr. Zhang agad. Anak, alam mo ba kung sino ako? Ako ang Deputy Director ng Ospital ng Lalawigan ng Jiang.
At ang pinakabantog na ekspertong medikal sa buong Jiang. Bago ako dumating dito, nasabi na ni Jun sa akin ang kalagayan ni Master. Baradong coronary artery lang ito. Kung hindi mo pa ito maayos, paano mo nasabing eksperto ka? Kung alam mo ang kalagayan ni Master, dapat mas naiintindihan mo na ang operasyong ito sa coronary artery ay napakakomplikado at puno ng peligro. Bakit kailangang operahan? Isang iniksyon lang ang kailangan. Talaga? Aba, batang ako, ang lalakas ng loob mo. Gusto ko nang makita kung paano mo gagamutin si Master. O nga pala, Assistant Chen, kunin mo ang gamit sa Moxibustion. Nasa kwarto ni Master, maari nang magpatuloy. Master Yi. Narito ka na pala. Liao, susuriin muna kita. Nagpapaimbabaw lang. Master Ye, mag-acupuncture na ako. Mag-relax ka lang. Nauunawaan ko. Nagawa talaga ito ng bata. Pero kailangan pa niyang pagbutihin ang akupuntura. Mga banal na karayom ng Xuanshen. Binata, sino ka nga ba talaga? Paano mo nalaman ang nawawalang paraan ng Xuanshen Divine Needles? Walang istorbo o kasinungalingan habang ako'y nagpapagamot. Paumanhin po. Tigil mo na ang kakaisip sa sarili mo, binata. Kumusta na ang kalagayan ng aming Panginoon? Kunin mo muna ang basurahan. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba upang mag-utos sa akin ng ganito? Kukunin mo ba o hindi? Panginoon, nagdurugo ka. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Li Chengji, ipaliwanag mo ito. Huminahon ka, Panginoon. Nagsusuka ng dugo ang Panginoon namin at sasabihin mong walang problema. Anong ginawa mo sa aming Panginoon? Kung hindi mo maipapaliwanag ng maayos ngayon, hindi ka aalis buhi sa tahanan ng Ye. Jinglan, itigil ang gamutan. Kahit si banal na manggagamot Lian ay nag-atubili. Panginoon, kayo. Si manggagamot Lin ang gumaling sa sakit ko. Totoo ba iyon, Panginoon? Salamat, banal na manggagamot Lin, sa pagligtas sa akin. Habang buhay kitang papasalamatan. Sobra po ang papuri ninyo, Panginoong Ye. Tungkulin ng manggagamot ang magligtas ng... Lin Zhengyi, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Paano mo naisip ang paggamit ng akupuntura kay Panginoong Ye? Ang operasyon sa puso ay may malaking panganib na dala. Ang akupuntura ay iba ang paraan. Binubuksan nito ang mga daanan ng enerhiya para gumanda ang daloy ng dugo. Nilulutas ang pinagmulang problema. Kahanga-hanga. Marami akong natutunan kay Manggagamot Lin. Isa pang tanong, kung ganito ka bihasa, sino ang naging guro mo? Nauuhaw sa kaalaman. Sasabihin ko ito, pero hindi karapat-dapat sa mga lihim ko. Walang katulad ang kanyang kakayahan, kaya nitong gamitin ang mga pamamaraan ng Xuanshen. Ang ganitong kasanayan ay may pambihirang pinagmulan, bihirang magpakita ang mga ekspertong tulad niya. Hindi ko na ito pagtatanungin. Panginoong Ye, kahit ligtas na, mahina pa rin ang inyong katawan. Kailangan maingat na pagpapagaling. Magreseta ako ng gamot. Inumin niyo ayon sa tagubilin. Pagaling ka agad. Salamat, Dr. Lin. Si Aoshan, ihanda ang gamot para kay Hibi ng madalian. Nakita mo si Dr. Lin kanina nang hindi sinasadya, di ba? Totoo ba yan? Humiling ka ng tawad kay Dr. Lin agad. Sino siya? Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Ano ng kapal ng mukha mo? Mag-sorry ka na ngayon din. Aking kamangmangan.
Patawarin ang aking mga matang hindi nakakilala sa Binibini, labis po kayong nagpapadala. Lumabas ka na. Dr. Lin, interesado ka bang kumuha ng apprentice? Hindi interesado. Yun lang. O sige, Maestro Lin. Bigla kong naalala ang isang mahalagang bagay. Kailangan kong sabihin sa inyo. Dr. Lin, maaari ba akong magsalita kung papayag kayo? Binibining sa totoo lang, ang paunahing dahilan ko sa pagpunta rito ay hingi ng pagpapawalang bisa ng aming kasunduan ni Binibining. Pagpapawalang bisa ng kasunduan, ang kasunduang inayos niyo kasama ng aking ama noon. Ngunit sa palagay ko, hindi kami bagay ni Binibining. Pakiusap, bawiin niyo ang kontratang ito. Linhaw. Yan ba ang iniisip mo? Ginoong Ye. Ano nang ibig mong sabihin dito? Bagamat ako si Ye Donghai ay hindi naman po dakilang tao, ako pa rin ang pinakamayaman sa rehiyon na ito. Isang kahihiyan ba sa iyo ang pakasalan ang anak ni Ed? Yilin siya, hindi ko yon ang intensyon ko. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko lang, hindi dapat basta-basta ang pag-aasawa. At saka, hindi pa kami nagkikita ni Emaye. Tama na, ang salita ni Ye Donghai ay laging panghuli at hindi nababago. Hindi na mababawi ang kasunduang ito kung hindi dahil sa paggaling mo sa sakit. Paano ka nangahas magsalita ng ganyan sa harap ko? Matagal na sana kitang pinaalis. Isa pa. Ang pagpapawalang bisa sa kasunduang ito, hindi lang ikahihiya ni Ye Donghai, kundi ikalilito rin ng anak kong babae. Kung gusto mong tapusin ang kasunduan, ako ang maghihiwalay sa'yo, hindi ikaw ang tatalikod sa anak ko. Naiintindihan mo ba? Sige, hahanapin ko ang anak mo, at hayaan siya ang umayaw sa akin. Hoy, anak. Nahuli na ang lalaking ito. Ngayon ipakita mo ang galing mo. Kaya palang ang kumpanya Ye ay bilyon-bilyon ang halaga. Ang mga malalaking tao tulad nito ay talagang kagalang-galang. Bakit lagi kitang nakikita saan man ako pumunta? Parang multo kang sumusunod. Dito ka nagtatrabaho. Ano pa bang gagawin ko dito? Ako ang Deputy Manager ng Marketing Department ng Ye Corp. Mataas ang pagpapahalaga sa akin ng pamunuan. Ang yabang mo, para lang sa deputy position. Hoy, ikaw. Ano, may mali ba sa sinabi ko? Ayokang makipagtalo sa basurang tulad mo. Pumunta ka sa pamilya Ye para gamutin si Master Ye. Bakit ka naipit at pinaalis? Pakialam mo ba? Magbitaw ka pa ng isang salita. Ayokang makipag-away sa babaeng tulad mo. Kailangan kong pumasok at humanap ng tao. Sino? May kakilala ka rito. Hindi eksaktong kakilala. Ano pangalan mo? Yexinran. Ano? Anong sinabi mo? Kilala mo si Director Ye. Shota ko siya. Hoy, hindi ko akalaing ganito kakawalang hiya. Lumang estilo na naman, sa harap ko pa ginawa, manghahasol ka pa kay Director Ye. Sinong walang hiya? Ikaw. Ikaw ang walang hiya. Nakakalito talaga. Bakit pumayag ang master ko sa tulad na maging shota ko? Tangka talaga. Ang tulad mo, kahit aso ayaw. Hello, Papa. Nakilala mo na ba si Alin? Nagkita kami. Ano ang impression mo? Hindi naman masama. Papa, sasabihin ko sa'yo, espesyal ang pinanggalingan ni Ealin. Siya ang tagapagmana ng SAM Medicine. Isang regalong galing sa langit para sa ating pamilya Ye. Dapat mong makuha siya. Huwag mag-alala ang ganyang klaseng lalaki. Hindi makatataka sa akin. Nabibiro ka ba? Papaibigin ko ang tigring ito sa akin. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Mag-sorry ka. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Kung hindi mo ako pakakawalan, tatawag ako ng gwardya. Ano na nangyayari dito? Direktor Ye, bigla na lang sumulpot ang batang to. Nagsasabing kakilala ka raw niya. Ako si Exinren ang hinahanap. Ikaw si Ixinren. Mabuti. Kung ganon, Pag-usapan natin to sa opisina. Kilala niya talaga si Direktor Ye. ang gagaling ng mga babae rito sa syudad. Ang babait ng mga kamay at binti. At ang ganda pa ng mukha. Mas maganda pa sa hipag ko. Bastos ang pagtitig ng ganyan. Paumanhin. Pero nakakabilib kasi siya, di mapigilang titigan. At ang lambing pa ng mga salita. Ang galing mang-akit ng babae. Noong nasa probinsya pa, ganito rin ako makipag-usap sa magandang hipag ko. Nag-enjoy din siyang kausap ako. Hipag ha? Pinakamagandang babae sa amin. Sige, tama na yung usapan na yan. Bakit mo ako hinanap ngayon? Ay, na pala. Ito, Ano to? kasunduan ng tatay mo at mentor ko. Noong bata pa tayo. Hinanap ko siya, pero tumanggi siya, kaya lumapit ako sa'yo. Kung ganon, ako rin. Magkatulad talaga kayong mag-ama.
Ano ba nang akala mo sa sarili mo? Na ganyan kang makipag-usap sa akin, Yexinran? Pasensya na, baka medyo masakit ang tono ko, pero ramdam kong hindi tayo bagay. Ang mga dahilan mo ay hindi ko matanggap. Bakit ayaw mong intindihin ang sinasabi ko, Binibining Ye? Gawin mo ang gusto mo. Hindi ako pumapayag na kanselahin ang kasunduan. Binibining Ye, ikay may kaya. Bakit ako pa ang pinipilit mo? Nagsawa na ako sa kalokohan noong kabataan. Gusto ko ng mapagkakatiwalaan. May masama ba sa paghahanap ng katatagan? Masyado na ba yun? Huwag kang magbiro, Binibining Ye. Sa posisyon mo sa lipunan, pwedeng-pwede kang pumili ng lalaki. Para sa'yo, isa lang akong asong kalye, di ba? Pero gusto ko ang mga asong kalye. Ang mga taga-syudad talaga, ang gulo. Binibining Ye, ano bang kailangan para kanselahin mo ang kasunduan? Eto, subukan natin to. Pustahan tayo. Pipilitin kitang mahulog sakit kapag natalo ako. Papayag na ako. Ikaw mismo nagsabi. Ako nga ang nagsabi. Isulat na natin to. Nakakainip. Seryoso ako, nakasulat talaga, kasama ang record sa WeChat. Aakyat na ako sa kwarto. Sa sofa ka matutulog ngayong gabi. Bakit ako sa sofa matutulog? Maliban kung gusto mong makihati sa kwarto. Wag na lang. Sa sofa na ako. May kakaibang bisyo kasi ako. Baka may mangyari ngayong gabi. Espesyal na bagay, hindi ko may paliwanag ngayon. Malalaman mo mamaya. Tulog siyang para trabahador. Magpanggap kaya akong tulog para subukan siya. Yixin, gusto mo kong takutin sa hatingga. Baka narinig niya ang baka naglalakad sa tulog. Yexinran, ang kulit mo. Muntik na akong mahulog sa'yo. Tigilan mo iyang pagpapanggap, Yexinran. Halatang halata ang pag-arte mo. Hay, ito ang kama ko. Saan ako matutulog? Hoy, gising na. Binibining Ye, di kita hinawakan ha. Ikaw ang humiga sakit. Ang ganda ng legs mo. Ako si Linhao, di ko to palalampasin. Paano mo iyon natagalan? Lalaking matigas ang ulo. Akala ko ba di ka marunong magmalasakit? Teka, salamat. Gising ka na pala. Bakit nasa sofa ako? Yexin, bakit dito ka natulog? Di mo alam ang nangyari. Nag-sleepwalk ako kagabi? Di ko inakalang hires ng pamilyang Ye. Ay may sleepwalking problem. Anong problema sa pagiging ihires? Ano namang masama sa sleepwalking? Sino nagsabi niya? Hindi problema ang pagtulog na gising. Ang totoong problema, gabing-gabi ka pang lumalabas. Di ko inakalang duwag ka pala. Pwede ka bang magluto ng almusal? Yuh, Gutom na ako. Kaya mo ba talagang magluto o hindi? bakit ako pa ang dapat magluto? Bakit laging may dahilan ka? Magluluto ka ba o hindi? Hoy. Minsan kailangang magpakumbaba sa buhay. Bakit ka nandito? Siyempre, nagde-date tayo. Bakit pa tayo kailangang mag-date? Huwag mong kalimutan, tayo na ngayon. Normal lang na mag-date ang magkasintahan. Pero wala akong karanasan dito. Eh di ako ang magtuturo sa'yo.
Ako ang manlilibre ngayon. Kain ka. Libreng pagkain lang pala ang habol ko. Maniwala ka ba dito? Pakainin mo ako. Salamat. Walang anuman. Bilang nobya mo, obligasyon ko to. Nandito ka na naman? Anong problema? Mahirap ba ang magkaroon ng mayaman at magandang nobya tulad ko? Ang kapal mo talaga. Umayos ka. Wala nang away. Kainin mo na yung pagkain mo. Pakainin mo ako ng maayos. Sige, pakakainin kita. Hoy, Ditzy. Sino ka ba? Ako'y isang lagalag na kaluluwa. Igalang mo naman ako. Tawagin mo akong Kuya Tianpeng. Di kita kilala. Nagkakatawa ka. Tawa. Hindi mo ako nakikilala? Huwag kang ganyan. Walang problema. Tumira ka muna. Hoy, shot muna tayo. Dahan-dahan nating pagkilalanin. Umalis ka na. Ngayon din. Huwag kang magagalit kung maging bastos ako. HMMP. Ha ha ha. Tingnan natin kung gaano ka kabastos. Pare, kilala mo ba kung sino to? Anong karapatan mong guluhin siya? Eh ikaw, sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Pero anak siya ng pamilyang Ye. Ha ha ha. Kung taga-pamilyang Ye siya, dito sa mundo, malaking tao siya. Sino ka ba para mang-insulto? Ang kapal ng mukha mo. Ayoko talagang tinuturo ako. Umalis ka na. Hoy, naglalaban kayo dito. Umalis ka na bago ako magalit. Gagawin kitang walang saysay. Hindi kita tinatakot. Hindi niya ako tinatakot. Ngayon ko sisirain ang lahat sa'yo. Aba, nagiging matapang ka. Ah. Anong ginagawa mo dito? Tekla, kilala mo siya. Kilala. Siyempre naman. Nung pumunta kami ni Young Master sa Jiangshui, gusto nitong makipagtrabaho sa Young Master. Ayaw ni Young Master. Buti na lang tumanggi ang tatay ko. Kung tinanggap ka niya, walang kabuluhan ka sana. Ang tatay mo. Talagang prinsesa ka ng pamilyang Ye. Ginoong Dong, ang kapal mo. Hinahamon mo ang ating tuta. Mukhang gusto mong mamatay. Kuya Lei, hindi ko alam taga-Ye family pala siya. Kahit daang buhay ang meron ako. Alam mo na ngayon, di ba? Dapat alam mo na ang gagawin. Kailangan pa bang ipaalala? Hindi na, hindi na. Binibining Ye. Patawarin mo ako, pasensya. Bulag na ako ng tuluyan. Tama na yan. Umalis ka na agad. Bakit hindi ka umaalis? Sige, alis na kayo. Ayos ka lang ba, Binibini? O kaya ko, Ginoong Che. Paano ka nakarating dito? May problema sa kumpanya. Nobya. Sinabi ni Chen ang problema sa kumpanya, di ba? Ano ang masasabi mo dito? Tungkol sa pagkalat ng bagong produkto natin, ako ang may pananagutan. Pero hindi ito panahon ng sisihan. Sa pananaw ko, nauna nang naglabasan ang kalaban natin. Lumabas na nga ba? Mga walang hiya magnanakaw. Sinran, tandaan mo ito. Ang negosyo ay parang digmaan, walang mga patakaran, tagumpay o pagkatalo lang. Lahat ng karangyaan ito, nakuha sa maruming paraan. Ninakaw nila ang pananaliksik natin. Kriminal ito. Minaliit mo sila. Kung naglakas loob silang ilabas. Siguradong handa na sila. Hintayin natin ang mangyayari. Ginagawa nila ang gusto nila. May solusyon ka ba? Marami ka pang kailangang matutunan. Ngayon, kailangang tunay mong tandaan itong mabuti. Naiintindihan ko na, Itay. Ako na bahala sa ithi agad. Hindi ko hahayaan silang agawin ang atin ng basta. Nakakainit ng ulo. Huwag mong gagawin yan. Walang silbi yan. Ano sa palagay mo, Ginoong Lin? Kung ako sa kanila, nakatatawa na sana ako ngayon. Desperado na ang ihay na ito. Akala mo pakialam nila? Tama ka, Dr. Lin. Paano mo ito aksyonan? Yiking, sa palagay ko, masyado kang mahina sa approach. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magalit. Kung may taong mang-insulto sa akin, sasampalin ko ng malakas. Gantihan natin. Eksakto. Ang malaking Ye Group na nagpapakamahina sa sitwasyong ito. Magiging katatawanan lang. At mawawala ng otoridad. Paulit-ulit lang ito mangyayari. Tama si Dr. Yan. Lin Hao, ano ang dapat kong gawin? Kumilos ka ng desidido.
Huwag mong palagpasin ito. Una kang umatake. Gantihan mo ng malakas. Linhao, hindi ko inakalang ganyan ka. Huwag mo nang isipin masyado. Totoo, dapat matatag ang babae. Pero paano ang hakbang na ito? Madali lang. Bigyan mo ako ng papel at panulat. May maganda ka bang ideya? Sabihin mo sa akin. Bakit may papel at panulat? Kukunin ko agad. Handa na ang mga gamit sa pagsusulat. Ano nang kinalaman ng pera? Ito ang aking makabagong plano, ang resipe. Bakit ka gumagawa ng reseta? Wala akong sakit. Hindi ko sinabing may sakit ka. Ito ang lihim na formula ng Group Y. Ali, tungkol sa reseta. Ano ang layunin nito? Ito ay sarili kong gawang pampagandang toniko. Mas epektibo kaysa mga beauty products nyo. Ang lakas ng loob mo. Ako ang himalang manggagamot. Ang yabang mo. Lolo medicine ha. Kailangan ihanda mo sa loob ng 3 araw lahat ng sangkap sa formulang ito. Sigurado yan, matutuloy ang lahat ng plano. Ang importante ay makumpleto ang cream. Gagana to. Teka. Kailangan ko ng nakasulat na garantiya. Hindi kailangan ng garantiya. Huwag kang umasa. Bakit? Pasok. Kuya Linhao, bakit ka na parito? Huwag mo akong tawagin ng ganyan, nangangaligagig ako. Hindi ako umalis. Alam kong abala ka nitong mga nakaraang araw. Sinadya kong pumunta sa opisina para makita ka at dinalhan kita ng herbal nut sa. Anong klaseng sa ito? Saan na hinaluan ng mga halamang gamot, pampakalma at pampababa ng stress. Panglunas sa pagtulog mong naglalakad. Ayoko nang pag-usapan ang pagtulog kong lakad ako. Sige, inumin mo na agad. Mapait. Ang mabisang gamot ay mapait, kaya ubusin mo. Oh, ito. Salamat. Na pala. Kumusta na ang usapin sa iyo? Minaliit ko ang kalaban natin. May natanggap akong balita. Meron yatang makapangyarihang nasa likod nila. Anong uri ng makapangyarihan? Galing ito sa Yanji. Ganoon ba? 4 na pangunahing pamilya ng Yanji. Kaninong pamilyang pinuno ito? Marami kang alam ah. Walang trabaho kaya maraming oras. May nabalitaan ako. Sa pagkakaalam, ito yata ang naghaharing kapangyarihan sa Yanji. Ang kanangyang ang namumuno sa Yanji. Ilang siglo nang naghahari, malalim ang impluensya, walang makakalaban sa kanila. Sa buong bansang malawak ang koneksyon at kapangyarihan nila. Kung ang kalaban natin ay may suporta ng ang kanya, tayo ang malalagay sa alanganin. Billions ang halaga ng E-Corporation, naghahari sa Jiang Province. Ngayon ang Angkanyang gusto sumugod sa Jiang para salakayin niya group. Hindi naman madali, di ba? Minamaliit mo ang mga yan. Dati ring naghari ang Angkanlin sa Xichu. Hindi ba sila winasak ng mga yan? Angkanlin ng Xichu. Bakit ngayon ko lang narinig ito? Galing kay tatay ang balita. Dati makapangyarihan ang mga Lin sa Xichu. Pero nang wasakin sila ng mga yang, lubusang nawala. Ang kanyang ng Yanjing. Angkanlin ng Xichu. Nabanggit ito sa sulat ng maestro ko, baka may kinalaman sa pinanggalingan ko. Pagkalipas ng buwang ito, kailangan kong bumalik sa Taoyuan Village. Hoy, ano ba iniisip mo? Wala lang. Huwag mo nang problemahin. Kung sasalakayin ng mga yang ang group, tutulungan kita. Salamat. Kumusta po, tatay? Nasa opisina ba si Ialin? Opo, nandoon siya. Sabihin mo agad kay Ialin, yung mga sangkap na kailangan niya, ipinadadala na sa opisina. Talaga? Ayos. At maghanda agad ng laboratorio para kay Ialin. Kaya gumawa ng produktong pampaganda si Ialin. Sige, Tay. Naiintindihan ko. Linhao, dumating na raw ang gamot na sangkap mo ayon sa tatay. Talaga? Puntahan natin, tingnan mo mismo. Nasa harap lang ang laboratory. May tatawag sa'yo pagdating mo. Sige, pumunta ka muna sa opisina. Hintayin mo ang magandang balita. Gets ko. Oy, kamusta na yung serum pampaganda dyan? Bakit ka ganyang humihinga? Nabigo ba ang pagsusuri?
Linhaw. Huwag kang parang estatwa, magsalita ka. Pinagdudahan mo ba ang kakayahan ng doktor na to? Gumagana nga ba talaga ang formula? Sobra sa inaasahan. Gusto mo ng patunay? Lanan. Mukhang walang pinagkaiba. Ganoon ba talaga kaganda gaya ng sinasabi? Subukan mo. May nararamdaman ka? Wala pa. Tingnan mo ang kutis ng balat mo. Grabe. Pati peklat sa braso ko nawala. Kumbinsido ka na ba sa kakayahan ko? Direktor Ye. Manager Jaya. Kumusta, Direktor Ye? Pumunta ako upang hanapin si Lipang. Mukhang malapit ka kay Manager Jaya. Anong problema? Bakit mo ako hinanap? Dumating ako upang humingi ng tawad sa pang-aastang iyon. Linhaw, patawad. Masama ang ugali ko noon. Nagkamali ako. Tama na. Huwag magpanggap na humihingi ng tawad dito. Nakakasuya ang makita ka. Umalis ka na. Bakit nakatayo ka pa dyan? Ayaw mong umalis? Dr. Lin, pakisagip po ang aking ina. Sagip po, Anong nangyayari sa ina mo? tulad ng sinabi mo kanina. Malubha ang sakit ng aking ina. May cancer siya. Sabi ng mga doktor, 1 buwan na lang siya. Muntik ko nang makalimutan kung hindi mo binanggit. Ngunit huling yugto na ng kanser sa atay ito. Kahit mga Diyos ay hindi na siya maililigtas ngayon. Walang saysay ang pagpunta mo rito. Tanggapin mo na ang katotohanan. Dr. Lin, pakisagip po ang aking ina. Sagip po, ikaw lang ang makagagamot sa kanya. Nalunasan mo ang malubha ni Jie. Kaya mo ring gamutin ang nanay ko. Pakiusap. Paano mo nalaman na ako ang gumamot kay Iye? Alam na ng lahat sa Jiang City ang tungkol dyan. Ganoon ba? Ang swerte at kamalasan ay may mga dahilan. Sumusunod ito sa mga gawa natin parang anino. Ang mabuti at masama ay palaging nakabuntot. Hindi natin matatakasan ang karmang ito. Umalis ka na. Ikaw ang umalis. Ayaw mo pa rin akong patawarin. Dapat ikaw ang mauna. Sige na, sige na. Ako na ang magpapatuloy. Bakit ka na pa rito? Nanggagago ka ba sa akin? Kung ganoon ang iniisip mo, mali siguro ang napuntahan ko. Dr. Lin, huwag niyo sanang damdamin. Nalilito si Ina dahil sa kanyang sakit. Inay, huwag kayong magsalita ng kung ano. Hindi ako nagkakalat ng kalokohan. Kailan ba ako nagsalita ng kalokohan? Huwag kang malinlang sa kanya. Naalala mo ang ginawa natin sa kanya dati. Nandyan siya para saktan ako. Mukhang makatarungan ang langit sa pagpi. Mga taong may makitid na puso. Wala kang pakialam sa mga problema ko. Lumabas ka riyan. CJ, kung ganoon ang gusto mo, Lin Xingyi, nagkita na naman tayo. Ean Zhang, nandito ka rin pala. Oo, ako ang punong doktor para kay Jiangxi. Nasa huling yugto na siya ng cancer, base sa diagnosis ng mga eksperto. Wala na kaming magagawa. Wala ring magagawa ang mga eksperto ninyo. Hintayin na lang niyang mamatay. May mga bagay pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Dr. Milagro Lin. Lin, alam kong may paraan ka. Kung hindi mo siya tutulungan, wala na talagang magagawa. Kaya ba talaga niya akong iligtas? Si Lin Hao ang gumaling sa malubhang sakit ni Jie Donghai. Ano? Ang kalagayan ni Jie. Gumaling na siya. Totoo, nandoon ako noon, at makakapagpatunay ako. Ang palakang nasa balon. Sino ang hindi hahawak sa pag-asa? Ikaw, ikaw, ikaw. Inay, inay, ayos ka lang. Sagutin mo ako. Inay, sabihin mong okay ka lang. Sige, kung ililigtas mo ako, ibibigay ko sa iyo kalahati ng yaman ng Jiang. Dr. Lee, kung mapapagaling mo ang nanay ko, magiging alipin o utusan kita. Buwisit, masyado akong mabait. Ayaw ko sa yaman ng inyong pamilyang Jiang. Hindi ako interesado sa pagiging utusan mo. Ngunit ipinadala ka ng tadhana sakit. Nais kong iligtas siya dahil hindi pa siya dapat mamatay. Ito ang enerhiya ng Zuan Yuan.
Katatapos ko lang alisin ang mga selula ng kanser sa katawan ng ina mo. Gigising siya sa loob ng 10 oras. Pagkatapos, bigyan mo siya ng gamot na ito. Wala namang peligrong babalik ang sakit. Salamat, Dr. Lee. Dr. Lee, 5 milyong yuan ang laman ng card na ito para sa'yo. Hindi ako interesado sa pera. Iniligtas ko siya. Dahil doktor ako. At, simula ngayon, putol ko na ang ugnayan sa pamilyang Jaya. Aalis na ako. Sayang hindi makilala ng pamilya ninyo ang tunay na halaga. Pero malakas pa rin ang impluensya. Sabi mo totoong dragon siya. Oo, kung hindi ako nagkakamali. Siya ang tunay na tagapagmana ng Tianyi Gate. Ano ang Tianyi Gate? Pinakamasekretong sekta sa Dragon Nation. Paano siya naging taga Tianyi Gate? Pinagaling niya ang ina mo. Gamit ang ipinagbabawal na teknikang Zuan Yuan. Enerhiya ng Tianyi Gate. Kaya pala minamaliit niya ang pamilya nating Kiyaw. Base sa nangyari, dapat natin siyang pagbalikan ng maayos. Ang galing ni Kuya Lin Hao. Ibig sabihin, tapos na ang krisis ng G-Group. Paano ko mapapasalamatan ito? Baka isipin ni Kuya Linhe na masyado akong mapangahas. Kamusta? Linhao, bakit ka pumunta dito? Ano ang iniisip mo? Parang may kinakabahan o nahihiya ka. Kalarong hindi totoo. Bakit mo ako tinawag dito? Tingnan mo, Mabilis maubos ang bagong produkto natin. lahat ito ay dahil sa'yo. Ngayon ang buong G-Group, mula mataas hanggang mababa, hindi inasahan ang ganitong tagumpay. Alam kong astig ako. Ang yabang mo naman. Na pala, may galaw na ba ang mga kalaban? Actually, malaki ang ginastos nila sa marketing, pero nagulat sila sa ating kontra-atake. Malaki ang naging lugi nila. May kilos ba ang mga backer nila? Wala pang kapansin-pansing kilos. Bakit parang may kaba ako sa sitwasyong ito? Ganoon din ang pakiramdam ko. Maaaring may malaki silang plano sa likod ng mga eksena. Maaaring babala ito ng paparating na unos. Ang software na ito. Kailangan nating maghanda ng maaga. Tama ka. Pero hindi ako nababahala. Bakit? Dahil nandyan ka. Labis ang tiwala mo sa akin. Dahil naniniwala ako sa minamahal kong lalaki. Kay, huwag masyadong mabahala sa negosyo. Pag may problema, ako ang unang tatakbo. Ang lakas ng loob mo. Hinihirit lang kita, biro lang yon. Sabi ko tutulungan kita. Hanggang dulo ako sasamahan ka. Yan ang tamang sagot. Linhao, ipikit mo ang mata mo. Bakit ko ipipikit? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Ang daldal mo. Yuking, anong ginagawa mo? Ano nang problema sa tingin mo? Linhao, alam mo ba itsura mo ngayon? Anong itsura? Parang binibining in distress na inaapi. Ikaw ang nagpapakalambing. Makinig kang mabuti, huwag mo akong lokohin. Malapit nang matapos ang usapan natin. Ayokong may kinalaman sa'yo. Isik, ang kuripot mo. May nasabi ba akong mali? Galit ka ba? Hindi. Tama ka. Malapit nang mag-expire ang kasunduan. Pero boyfriend mo pa rin ako ngayon. Kung gusto kitang halikan, gagawin ko. Kamusta? Bakit ang tagal mo bago ako tinawagan? Sinran, nasa opisina ka ba ngayon? Nasa opisina ako, tita. May sasabihin ako sa'yo. Pwede ka bang sumama para makipagkita sa isang tao? Wala akong oras, tita. Alam kong ayaw mo sa akin, pero importante ang taong ito. Kailangan mong sumama para makilala sila. Sino ba siya para mag-utos? Kailangan mong sumama, sabi niya. Ako pa ang dapat pumunta? Ano? Sige, pupunta na lang ako. Anong problema? Pinapakilala ako ng Ding family sa isang tao. Ang Ding family ang aking stepmother. Ding Lan. Sino ang ipapakilala niya sa'yo? Siya ang Master Yang Chen mula sa Yanjing Yang family. Ding Lan. Gumagalaw na ang mastermind ng mga kalaban mo. Kamusta? Ano ang plano mo dito?
Gusto kong malaman ang balak ng kalaban. Makikilala lang natin sa personal na pagpupulong. Gusto mong makilala ko si Yang Chen. Ano, natatakot ka? Basta kasama kita, wala akong takot. Sige, sasama ako sa'yo. Oh, nandito si Tita Xian. Diyos ko, dinala mo rin siya. Boyfriend ko siya. Walang problema kung isama siya, di ba? CJ, pasok kayong dalawa. Yang Master Yang, ipinatawag ko si Xinran. Binibining Ye. Maupo kayo. Ako si Lin Hao. Bagong manunulat sa editorial department. Binibining Ye, napakababa ng standards mo. Anong ibig mong sabihin, Yang Master Yang? Ang ibig kong sabihin, basura tulad nito. Hindi ka rapat-dapat sa kagandahan mong tulad ni Miss Ye. Anong tinitingnan mo? Hindi ka kontento? Sabihin mo ang gusto mo. Sa buong Giant City, ilan lang ang karapat-dapat sa pansin ko. Yan ay dahil lang sa katayuan ng Yang family mo. May karapatan ka talaga. Mabuti na intindihan mo. Alam mo ba kung bakit ko kayo pinapunta? Hindi. Pakisabi naman, Yang Master Yang. Yang Master Yang, hindi ko maintindihan. Hindi mo ba nababasa ang nakasulat sa kontrata? 2 salita, pagkuha. Plano mong akuin ang group namin. Tama. Hindi ka nagsisiyahan, di ba? Ang group namin ay nagkakahalagang 10 bilyon. Sigurado ka bang susubukan mo to? Maganda pakinggan ang 10 bilyon. Pero para sa akin, si Yang Chen. Walang kwenta ang group nyo. Naiintindihan mo? Pwede ka namang tumanggi. Pero isipin mong mabuti ang mga kahihinat na. Ako si Yang Chen, isang salita lang, para mapalugmok ang group nyo. Sige, binatang Ginoo Yang, naunawaan ko ang mga kondisyon. Ipaalam ko ito sa tatay ko. Hintayin mo ang sagot ko. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Binibining Ye. Pirmahan mo ang kontrata, tapos maghintay ka sa taas kapag nasatisfy na ako. Ganito pala umasta ang tagapagmana ng Yang. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang kapal mo ng mukha, gagamitin mo ang pangalan ng angkan nyo para takutin ako. Isipin mo kung ano gusto mo. Basurang katulad mo, hindi kayang protektahan si Xinran. Dapat mong malaman ang lugar mo. Ipagtatanggol ko siya kahit ano pa. Kapag hinawakan mo siya, papatayin kita. Hahaha, walang kwentang basura nang babanta sa akin. Walang hiya ka talaga. Lumuhod ka at humingi ng tawad. At kakalimutan ko na ito. Magsorry ka na ngayon, gago. Nilabas mo ako. Papatayin kita. Lin Hao, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong paluin si Yang. Gusto mo bang wasakin ang angkan ng mga Ye? Kung hindi ko siya pinalo, pahihintulutan kaya niya ang pamilya Ye. At ikaw, bakit ka makikipagsabuatan sa kanya? Hindi na ako magpapaliwanag pa. Hintayin nating makauwi. Sasabihin ko ang lahat kay Ginoong Ye. Ingat! May hawak siyang kutsilyo. Suanyuan Energy. Ikaw pala ang tagapagmana ng Tianyimen. Yamang alam mo na ang tunay kong pagkatao. Alam mong kaya kong magpasya ng buhay o kamatayan. Madaling magligtas ng buhay. Mas madali pang pumatay. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag. Nakikiusap ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. CJ. Maaari kitang patawarin. Kung makangako ka ng isang bagay, sa akin, dito na ito matatapos. Ano ang gusto mo? Nakangako ako. Itigil ang pag-atake sa Ye Group. Paalisin ang mga tao mo sa Gemsha. CJ. Gagawin ko. Sinusumpa ko sa'yo. Dapat tuparin ang mga pangako. Sundin mo ang mga utos ko. At kahit saan ka magtago, mahahanap kita. At papatayin kita. Lin Hao. Bakit ang bilis mong maglakad? Magbagal naman. Lin Hao, ang astig nung pagsampal mo kay Yang Shen kanina. Nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Lin Hao, nakikinig ka ba? Lin Hao, bakit? Huwag mo akong hawakan. Tapos na ako sa pamilya Ye. Lin Hao, ano ang sinasabi mo? Sabi ko, tinapos ko na ang lahat ng relasyon sa pamilya Ye. Tapos na rin ang relasyon natin. Lin Hao, huwag kang aalis, hindi kita papayagang umalis. Yixin. Tigilan mo ang pag-aasta bata. Mayaman kang mana. Isang mahirap lang akong probinsyano. Wala tayong kinabukasan. Pero hindi pa tapos ang pustahan natin. Ang pustahang iyon. Isang larong pambata lang.
Sawa na akong maglaro. Wala nang laro. Huwag mo na akong sundan. Sinran. Pasensya na. Xiaoyang. Bakit bigla mo akong tinawagan? Lumitaw na ang kahalili ng Tianyimen at nasa lungsod Jiangshan na siya. Sigurado kayong siya ang kahalili ng Tianyimen? Nasaktan ako ng kanyang enerhiyang Suanyuan. Nauunawaan. Magpahinga muna kayo at gumaling. Pupunta na ako agad sa Jiangxi. Nang makita ang mga miyembro ng angkanyang. Nakakadiri, ang yabang naman. Lumabas ka na. Xiaolin. Xiaolin. Ikaw nga ba talaga yan? Bakit hindi mo sinabing uwi ka? Halika na, bilisan mo't kumain muna tayo. Salamat, Manugang. Ang bait mo pa rin sa akin. Kainin mo habang mainit. Walang nanggulo sa'yo sa syudad ngayon? Wala. Buti naman. Pero ang buhay sa syudad, ang daming masalimuot na tao. Mas mabuti pa rin ang tahimik na nayon. Yelan, sa tingin ko rin. Kain na. Hindi ba masarap? Paborito mo ang lahat ng ito. Anong problema, Xiaolin? Masama ba ang lasa? Hindi, ate. Medyo kakaiba ang lasa para sa akin. Kakaiba nga, di ba? Aayusin ko ang timpla. Ake? Anong nangyari? Baka. May laso ng pagkain. Sino ka? Bakit mo ako sinasaktan? Ikaw ang gustong pumatay sa akin, ate. Aksidente lang yun. Makatwiran ka, kaya pala leader ka ng Tianyimen. Sabihin mo, sino ka talaga? Talunin mo ako, sasabihin ko. Enerhiya ng Zuanyuan. Xiaolin. Bakit ako nakahiga? Nahilo ka sa init kanina, kaya dinala kita dito. Salamat. Para saan? Akala ko magagalit ka. Bakit ako magagalit? Galit dahil hinawakan mo ako. Hindi ako magagalit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Napala, ate. Paalam na sana ako. Paalam? Ake, salamat sa lahat ng alaga mo. Gusto kong manatili. Pero may mga dapat pa akong gawin. Naiintindihan ko. Alam ko ang nararamdaman mo. Malaki ang pangarap ni Xiaoli. Masyado nang maliit ang baryong ito. Para sa'yo. Ituloy mo ang mga pangarap mo. Nandito lang ako para sumuporta. Salamat, ate. Sa pag-alis ko ngayon, hindi ko alam kung kailan babalik. Ingatan mo ang sarili mo. Hihintayin kita dito sa baryo.
Kumusta, Lin Chen? Nakidnap si Xinran, pakiusap, iligtas mo si Xinran. Ginoong Ye, ano ang nangyayari? Sino ang kumuha kay Xinran? Ayon sa kanila ay miyembro ng templo, at ikaw lang daw ang makakapagligtas. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Ye. Sasagipin ko si Xinran. Sa wakas dumating ka rin. Aminado ako. Napakaganda mo talaga. Sayang lang, hindi ako nahuhumaling sa babae. Sino ka? Pakawalan mo ako. Hindi. Bakit nagmamadali? May halaga ka pa. Aalis ka pagdating ng panauhin ko. Panauhin? Anong panauhin? Malalaman mo rin. Wala akong pakialam. Ang ama ko ang tagapangulo ng G-Group. Pakawalan mo na ako, o pupuksain ka ng aking ama. Ang Ye Group. Ang grupo Ye ay parang langgam lang sa akin. Kaya kung durugin gamit ang isang daliri. Siyempre naman, hindi ako interesado sa grupo nyo. HMP. Nandito na siya. Dito na dapat ang tamang lugar. Tagapagmana ng Chenyi. Nagpakita ka rin. Nakita mo na ako. Bakit nagtatago pa? Inumin mo ang 3 basong alak. Saka mo mauunawaan ang lahat. Bakit takot kang uminom? Kung ayaw mong uminom, ipapainom ko na lang sa batang to. Ako na inom. Nauubos ko na. Nasaan ka na? Papalapit na siya. Si Lin Hao yun. Ginamit mo ako para maakit si Lin Hao. HM, matalino. Kung may usap kayo, ako ang kausap. Huwag mong guluhin si Lin Hao. Dapat mong pagmasdan ng mabuti. Panoorin mong patayin ko siya. Ha. Lumabas ka. Magpakita ka ngayon, di. Gago. Lumabas ka. Ha. Isang bagay lang. Sa tingin mo kailangan ni Liu Rufeng ng tulong? Para pumatay ng tao? Bilang dakilang guro ng banal na templo. Nararapat lang. Ang hindi ko maintindihan. Bakit pinag-initan mo ang Chinese sect? Lahat ng miyembro ng Tianyi sect ay karapat-dapat mamatay. Noon ay di ko napaslang ang maestro mo ng personal. Ngayon ako mismo ang papatay sa iyo. Mawawala na ang Tianyi sect sa pagkamatay mo. Kinamumuhian niya ako, gumawa ng espesyal na lason. Bakit ang bilis kumana? Tigil na sa salita. Harapin mo ang tabak ko. Arg. Aro. Gra. Energy iyang Zuan Yuan. Hindi ka nalason? Ang Suanyuan energy na aking pinalago. Umabot na sa 2 antas. Protektado ako sa lahat ng lason. Nagkukunwari lang ako kanina. Para bumaba ang bantay mo. Ga.
Sir. Sir, ayos ka lang ba? Umalis ka pero bumalik ka. Bakit ka pa bumalik? Sir, patawad. Di ko dapat sinabi ang mga salitang yon, may dahilan ako. Kahit gaano kalaki ang dahilan mo, wala kang karapatang iwan ako. Alam ko. Kaya ako bumalik. Hindi ako nangahas na harapin ka noon, takot na madamay ka sa panganib. Pero ngayon, naiintindihan ko na, nais kitang protektahan. Kahit bumagsak ang langit, sasamahan kita at ipagtatanggol. Magsumpa ka nga. Ako, si Linhao, nanunumpa sa langit. Mula sa sandaling ito, kung iwan ko ulit si Xinran, sana'y malagim ang kapalaran ko. Tama na. Huwag nang magsalita. Gutom na ako. Uwi na tayo at magluto. CJ. Tay, nasa bahay na kami. Anong problema, boss? Nabigo ba ang misyon?